Kilala ang mga dugong Pilipino na pagiging matapang at walang kinakatakutan, lalong-lalo na sa mundo ng palakasan o tinatawag na boxing. Ang ating lahi ay isa sa mga maituturing na pinaka-humble na boksingero sa labas ng lona. Ngunit pagdating sa ibabaw ng ring ay tila nag-iibang anyo bilang isang nakakatakot na nilalang. Walang pinipiling kalaban, basta kung sino ang ilatag sa kanyang harapan ay walang takot nitong susunggaban, maging ikaw pa ang pinakamatikas o pinakamalaki sa dibisyong nasasakupan. Isang halimbawa ang tubong ubay Bohol na si Ricky Sismundo na lumalaban sa timbang na 140 at 147 pounds welterweight division, na kung saan namumugad ang mga malalaking halimaw at hindi birong mga bigat na kamao. Ang Pinoy na si Ricky Sismundo ay hindi katangkara na may taas lamang na 5'5" na halos kasing taas ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Kung ating susuriin na tila mas malalaki ang nakakasagupa ni Manny Pacquiao sa timbang na ito, kaya naman ganun din ang kadalasang nakakaharap ng ating pambatong si Ricky Sismundo. Pero dahil dugong Pinoy ang nananalaytay dito, ay buong tapang niyang hinaharap ang di hamak na mas malalaki na kanyang mga kalaban. Gaya ng makaharap niya ang isang malaki at maskuladong si Ghislain Maduma na taga Republic of Congo. Bagamat hindi bago kay Sismundo ang mga ganitong kalaban, ay hindi pa rin biro ang naturang katunggali dahil bukod sa bato-bato ang katawan nito at mas malaki ay isa rin itong knockout artist. Sa 17 panalo nito ay 11 doon ay kanyang pinatumba sa ibabaw ng lona. Bukod pa sa aking mga nabanggit, kaya masasabing hindi basta-basta itong si Ghislain Maduma, ay kinuha rin ito ng ating pambansang kamao bilang isang sparring partner para sa paghahanda sa laban niya kay Timothy Bradley. Siyempre, kukuha ba naman ang isang Manny Pacquiao ng isang pipitsuging boxer? Ibig sabihin lang nito, si Ghislain Maduma ay isang napakadelikadong fighter para sa ating kababayang si Ricky Sismundo. Pero ganun pa man, ang ating pambato ay hindi naman basta-basta padadaig sa kahit na sinong kalaban. Ipinakita ng Pinoy kung gaano din kadelikado ang mga kamao ng isang mandirigmang Boholano. Narito at ating balikan ng umatikabong bakbakan ni Ricky Sismundo versus Ghislain Maduma na ginanap sa Bell Centre, Montreal, Canada noong October 13, 2016. Sa pagpasok pa lamang ng unang rounds ay walang takot agad na nakipagsabayan ng suntok ang ating pambato sa dihamak na mas bato-batong kalaban. Азиатско-Тихоокеанский 2009 году. Dahil sa tapang ng ating pambato ay isang malutong na kanan ang naipatama nito na siyang maagang nagpaluhod sa kanyang katunggali. Против Рики Сисмунда, если отсчитывают нокдаун. Нет, да, отсчитывают нокдаун Мадуме. Очень удивлен Гhislain. Dahil sa score na knockdown ng ating pambato sa nakalipas na rounds, ay tila nagiba ang ihip ng hangin dito sa Canadian boxer. Dahil nung una siya ay agresibo sa ating pambato, ngunit ngayon ay nabawasan ang kanyang mga binabatong suntok. Ricky Kongo, который сейчас ну а Рики Сисмундо работает первым номером сейчас. Не первый раз. В мае Монреаль для Рики Сисмунда, город Кужмунда, представляет Филиппины и атакует. Ты хороший сейчас. И сейчас встретил на руку Гhisляину Мадуме. Левый крюк от Мадумы. Лобот плохо. Тут же с комбинациями. И вот опять
В принципе, у него неплохо. Думаю, Сисмунда сейчас в атаке. Первый полусредний вес, весовая категория до. Хорошо встречает двойкой по корпусу Филипп. На месте у Мадумы локти плотно прижаты к туловищу. Ну а Жислен очень хорошо работает на... При этом события не форсирует. Читает он действия филиппинца. Никаких серьезных проблем в этом поясе не обостряет, не лезет в рубку. Просто вовремя втыкает свои боковые. В этом поединке пока что все очень хорошо с таймингом. Вот как сейчас. Sa laki ng katawan nitong Canadian boxer ay panigurado malakas sa mga banat nito. Ngunit ang ating pambato ay pinapagpag lamang ang kanyang mga atake. Gayong di hamak na mas malaki ang pangangatawan nitong Canadian boxer. Бойца. О, скажем так, не панчерский. Да, удар у него есть, но не является он записным нокаутером. Все время пропускать не обязательные удары он не собирается. А вот сам отбросить может. Стройный левый крюк. И тут же боковой по корпусу. И дистанция очень удобная для Мадумы в этом поединке. Пока что очень даже неплохо для Жислена Мадумы. Бьет в ответ. Успел. Жислен Мадума против Рики Сисмунда. Рики Сисмунда. Жислен Мадума работает вторым номером. И у него канадское гражданство. Тировал свои действия и пока что очень неплохо справляется. В углу Рики Сисмунда тренер порекомендовал продолжать. Готовился к этому прессингу. Жислен Мадума, а если говорить о контрмерах, Жислен пока события не обостряет. Но вот сейчас достал. Выбросил боковой по корпусу. Хорошо попал справа. За поединок мы увидели только что. Sa pagkakataong ito ay paunahan sila ng timing. Kung sino ang unang makapag-connecta ng magandang suntok ay siyang makalalamang sa bakbakang ito. Pero dahil mas malaki at mas mahaba ang Canadian boxer, ay tila nakalalamang ito sa puntusan. Думай. Мы видим, да, атака филиппинца по защите. Тут же отвечает боковыми. Мадума с дистанции. Филиппинцу. Раз за разом это раунд. Удара. А Мадуме, в принципе, удобно. Да, удивить. Мадуму не может. Жислен. Неплохо. Итак, 8-й раунд. Рики Сисмунда против Жислена. Кожи боксер. Представляет Демократической Республики Конго. Рики Сисмунда. Вот здесь по корпусу выбросил Жислен. Кричат угловые. На месте у него руки. Вот выбрасывает хороший левый крюк. Итак, 9-й раунд. Попытался, ему нужно что-то менять. Сейчас пропустил Жислен. Правый боковой. Мадума просто боксирует и пока что перестукивает своего. Вот апперкот навстречу от Мадумы. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Отзащищался и бил точно правым прямым. Sa kalagitnaan ng kanilang bakbakan ay nakauna ng timing ang ating pambato.
Gaya ng sinabi ko kanina, kung sinong makauna ng isang magandang timing ay siyang lalamang sa bakbakang ito. Kaya naman dahil sa isang magandang tiyempo ay natamaan niya na magkakasunod na kombinasyon ng Canadian boxer na siyang nagpatumba sa kanyang katunggali. Дождался Рики своего шанса, зазевался немножечко Мадума, пропустил мощный удар и в конце 9-го раунда оказался в нокдауне. Есть еще у Сисмунда время, секунды до конца раунда. Это шанс для него, попадает. Sa pagkakatumba ni Gislain Maduma sa rounds na iyon, ay mabuti na lamang ay segundo na lamang nalalabi at naisalba pa niya ang rounds na iyon. Ngunit sa pagpasok ng panibagong rounds ay mas lalong naging delikado ang lagay ng Canadian boxer sa mga kamay ng ating pambato. Здесь потом равновесия, здесь не было нокдауна. Kapwa na isalba ng parehong boksingero ang sukdulan ng 12 round. Ngunit sa mata ng mga horado ay nakalalamang ang ating pambatong si Ricky Sismundo at naideklarang panalo via unanimous decision. Votre vainqueur par décision unanime, И все же Ricky Sismundo. единогласным решением судей побеждает Рики Сисмунда. Вот так вот. Ничья. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.